Oo, Beshi. Buong gabi ko itong pinag-isipang mabuti. Wala na akong magagawa pa. Kailangan ko na talaga ng trabaho para sa pag-aaral ko at gamot ni nanay. Paano kung pagtripan ka ng amo mo na Montenelle sa loob ng mansyon na yan? Kakayanin mo ba, ha? Ngumisi siya kay Ellen. Huwag kang mag-alala, Beshi. Kayang-kaya kong harapin si Alaska. Kilala ko siya dahil sikat yan sa campus namin dati. Naging kaaway ko pa nga yan siya sa eleksyon eh. Kung ganon, baka makilala ka niya at pahirapan. Tinapik niya sa balikat si Ellen at pinakatitigan ang kaibigan sa mga mata nito. Nakahanda na ako sa mga nakahanda niyong plano sa akin. Kung sa bagay, alam ko naman na matapang ka at hindi ka naman pupunta rito kung wala kang plano kung paano pakisamahan niyang si Alaska. Kung bakit ba naman kasi siya ang amo ko sa tatlong magkakapatid na Montenelle. Pero kaya ko to. Para sa kinabukasan. Unti-unting bumukas ang gate ng mansyon na tinitirahan ni Alaska. Hindi niya akalain na matagumpay na talaga ang lalaki at isa na itong CEO ng isa sa branch ng MLA. Ilang taon na rin silang hindi nagkikita ni Alaska simula noong huminto siya sa pag-aaral. 30 na si Alaska at marami na itong natupad sa buhay. Samantalang siya na 27 taong gulang ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Ngunit wala naman sa edad ang pag-aaral. Ang mahalaga ay tinutupad niya ng paunti-unti ang kanyang pangarap. Patapos na rin siya kaya kailangan niyang mangarap at maabot ang mga iyon. Pinapasok sila ng guard na nagbabantay sa gate. Tanging siya lamang ang pinapasok. Nagpaalam na lamang siya kay Ellen at nagpasalamat dito. Kung hindi dahil sa kaibigan niya, ay hindi siya magkakaroon ng trabaho sa poder ni Alaska. Sinamahan siya ng butler papasok sa loob ng mansyon ni Alaska. Panay ang salita nito tungkol sa mga rules and regulations sa loob ng mansyon. Pero hindi na iyon isinaulo pa ni Vera. Alam naman niya ang lahat ng mga ayaw at gusto ni Alaska mula pa noon. Ngunit hindi siya sigurado kung hanggang sa mga oras na iyon ay pareho pa rin ito sa dati. Mamaya pa uuwi si Sir Alaska, Vera. Kaya habang wala pa siya ay pwede mong libutin ang buong mansyon at pag-aralan ng bawat sulok. Pwede ka na rin magsimula sa pagliligpit ng mga gamit niya. Ibibigay ko na rin ang schedule niya mamaya sa'yo para alam mo kung saan kayo pupunta araw-araw. Sige, maraming salamat, Barry. Huwag kang mag-alala at pag-aaralan ko ang lahat ng mga yan na sinabi mo. Tumango naman sa kanya ang lalaking butler bago ito nagpaalam sa kanya. Naiwan siya sa kanyang silid na tanging siya lamang ang gagamit. Malawak iyon at puno ng mga gamit na kakailanganin niya. Nilibot nga ni Vera ang buong mansyon. Tiningnan niya rin ang opisina ni Alaska at maging ang silid nito. Nang matapos ay naisipan niya munang magpahinga sa kanyang silid saglit. Ngunit ang saglit na iyon ay natagalan ng halos ilang oras. Madilim na sa labas nang magising siya. Nako, nakatulog ako. Baka nandyan na si Alaska sa labas at sabihin nun patamad-tamad ako. Ang bungangero pa naman ng lalaking yun. Sinabunutan ni Vera ang sariling buhok at naglupasay siya sa kanyang kama. Nag-iisip siya ng paraan kung paano niya lulusutan ang pangangaral sa kanya ni Alaska. Mabilis siyang nagbihis ng kanyang damit bago siya bumaba. Pagdating niya sa baba ay naabutan niya si Barry na nakatayo habang nakatitig sa malaking bintana sa salamin. Barry! Tawag niya sa butler. Lumingon naman sa kanya si Barry at saka ito yumuko. Vera, mukhang hindi makakauwi si Sir ngayon. Kaya bukas mo pa siya makikilala. Ikaw nang bahala sa sarili mo. Kumain ka sa kusina kung gusto mo. Sige, Barry. Maraming salamat. Sinunod nga ni Vera ang mga bilin sa kanya ni Barry. Kung ganon, ay bukas ko pa siya makikita. Ay, habang tumatagal ay kinakabahan ako. Sinasadya niya ba to? Bulong ni Vera sa sarili. Ginala niya ang buong paningin sa kusina at nakita niya na may CCTV doon. Napabusangot siya. Baka pinapanood na niya pala ako sa CCTV na wala akong kaalam-alam. Ang lalaki ba naman yun ay takot na malamangan? Napailing na lamang si Vera at ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Hiling niya na sana bukas ay hindi masama ang araw niya. Kinabukasan, nakahanda na ang mga gamit ni Vera. Naisipan niya pang magsuot ng maskara para hindi siya makilala ni Alaska. Balak niya sanang taguan ang lalaki, pero imposible iyon dahil nagtatrabaho siya bilang alalay nito. Maski si Barry
ay muntik ng atakihin sa puso nang makita siya. Nakatayo sila sa labas ng mansyon habang hinihintay na dumating si Alaska. Susuotin mo talaga yan habang kasama si sir? Nag-aalala na tanong nito sa kanya. Tumango siya. Oo, nahihiya kasi akong makita ni sir. Bakit naman? Hindi naman yun masamang tao o kaya nanlalait. Basta, hayaan mo ako, Barry. Tumayo ng tuwid si Vera nang makita na nila ang papasok na kotse sa mansyon. Rinig na rinig ni Vera ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Napalunok siya ng sunod-sunod at nanginginig ang buo niyang kalamnan sa katawan. Nang tuluyan ng huminto ang kotse sa harap niya ay hindi na siya nakakilos. Pinagbuksan ni Barry ng pinto si Alaska bago ito bumaba. Agad na dumiretso ang tingin sa kanya ni Alaska. Kitang-kita niya ang pagkunot ng noo nito nang mapansin ang suot niyang maskara. Sir, si Miss Vera nga po pala. Siya ang bago ninyong personal assistant. Pagpapakilala sa kanya ni Barry. I already know her. Mahinang sambit ni Alaska. Ngumisi ang lalaki at unti-unting humakbang palapit sa kanya. Why are you wearing that mask, Vera? Natatakot ka bang makita ko ang mukha mo? Akma na sanang hahawakan ni Alaska ang maskara niya nang agad niyang tapikin ang kamay nito. Nandito ako para magtrabaho, sir. Hindi naman kailangan na mukha ko na makita mo. Tumawa ng malutong si Alaska. Tila natuwa ito sa sinabi niya. Nakagatuloy ni Vera ang kanyang mga labi. Balak mo ba akong pagtaguan, Vera? Kahit ilang maskara pa ang gamitin mo, ay hindi pa rin yan mawawala na nandito ka na sa poder ko. Akma na sana ulit natatanggalin ni Alaska ang maskara niya nang humakbang siya patungo sa kotse at kunin ang mga gamit nito na naroon. Ilalagay ko lang ito sa opisina mo, sir. Pagkatapos niya yung sabihin ay agad na siyang kumaripas ng takbo papasok ng mansyon. Naiwan naman na umiiling si Alaska habang may ngisi sa kanyang mga labi. Sir, ayos lang ho ba kayo? Takang tanong sa kanya ni Barry. Oo, Barry. Sa wakas, magiging maingay na mula ngayon ang buong mansyon. Ano ho ang ibig ninyong sabihin, sir? Watch and learn, Barry. Napakamot na lamang sa ulo si Barry bago pumasok si Alaska sa loob habang sinisigaw ang pangalan ni Vera. Ilang araw nang iniiwasan ni Vera si Alaska para hindi sila magsalubong na dalawa. At para hindi siya nito asarin, lalo pat mortal niya itong kaaway noon sa kanilang paaralan. Oras na magkaharap silang dalawa ay magkakaroon talaga ng World War III. Nagsuot siya ng face mask pagbaba ng kanyang silid. Ilang araw na ring hindi niya nakikita si Alaska, kaya sana ay sa araw ding iyon. Ang tanong niya ay kung hanggang kailan siya magtatago sa lalaki. Where do you think you're going, Dragona? Ay, matching na pangit! Gulat na sigaw ni Vera. Napalokso pa siya sa hagdan papuntang sahig. Tawang-tawa si Alaska nang magulat siya. Umusok ang ilong niya at sinipa ito sa binti. Pero agad na umiwas ang lalaki habang tawang-tawa pa rin. Hawak pa nito ang tiyan. Kung nakita mo lang ang paglukso mo sa hagdan, Vera, you will have to. Tumigil ka nga, matching! Asar niyang sigaw rito. Baka kasuhan kita dyan ng physical abuse. Hindi porket boss kita ay aabusuhin mo ng isang katulad ko. Kumibit balikat si Alaska at sinawalang bahala ang sinabi niya. Sige lang, wala naman akong ginagawang masama sa'yo eh. Ikaw naman ang lumukso sa hagdan, hindi naman ako. Nakakainis ka talaga. Ang tanda mo na pero nang-aaway ka pa rin sa akin. Tandaan mo, Alaska, hindi ka na bata para mang-away. So, wala naman yan sa edad eh. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Naggagawin pa ako. Akma na sana siyang aalis nang bigla siyang hilahin ni Alaska sa kanyang damit. Nahinto tuloy sa ere ang mga paa ni Vera. At saan ka pupunta? Magtatrabaho na ako, sir. Hindi ka nagtatrabaho bilang kasambahay sa bahay ko, Vera. You're here to be my personal assistant. Wala nang nagawa pa si Vera kundi ang tumango. Ngumisi naman sa kanya si Alaska habang ginugulo ang kanyang buhok. Agad na hinawakan ni Vera ang suot na maskara nang tangkain iyong hubarin ng lalaki. Hindi mo na kailangan pang suotin ang maskara na yan, Dragona. Tinaasan niya ito ng kilay. At bakit naman? Susuotin ko to hanggang gusto ko. You can't wear it the whole time, Vera. Hubarin mo na yan. May pupuntahan tayong dalawa.
kaya hubarin mo na yan. Hindi na napigilan pa ni Vera si Alaska nang hubarin na nito ang maskara na suot niya. Natigil sa ere ang kamay ni Alaska habang tinitigan siya. Napatulala ito habang nakatitig sa kanya at nakanganga. Kumunot naman ang noo ni Vera nang mapansin niyang natulala ang lalaki habang nakatitig sa kanya. Sunod-sunod ang ginawang paglunok ni Alaska na hindi maalis ang titig kay Vera. "Sir, ayos ka lang po ba?" Pukaw ni Vera sa lalaki. Yeah, I'm just staring at the ceiling." Tumingin si Alaska sa kisame at napakamot ito sa batok. Walang kaalam-alam si Vera na sa kanya pala natulala si Alaska. Hindi akalain ng lalaki na mas gumanda pa ang babae ngayon. Ang crush niyang mortal na kaaway noon. Napailing si Alaska dahil sa wakas ay makakasama na niyang muli ang babae. Sa pagkakataong iyon, hindi na niya sasayangin ang pagkakataon na iparamdam dito ang kanyang tunay na damdamin. Hinding-hindi na niya hahayaan na magkahiwalay silang dalawa ni Vera. Gagawin niyang lahat para mapalambot ang puso nitong bato pagdating sa kanya. Papaamuhin niya ang babae na kung kaharap siya ay nagiging isang dragon. "Halika na, baka maliit pa ako nito mamaya." Lumabas silang dalawa at tumungo sa sasakyan na nakaparada sa garahe. "Wala kang kasamang driver? Tayo lang ba na dalawa?" Takang tanong sa kanya ni Vera. "Yes, alam ko naman kung paano magmaneho. Isa pa ay naka-day off si Manong Joe. Kaya ako na muna magdadrive ngayon. Pupunta lang naman tayo sa vegan para tingnan ang isa sa mga branch na pinatayo ko roon." "Ano? Bakit ang layo ng pupuntahan natin? Hindi man lang ako nakapaghanda ng mga gamit na dadalhin." "Don't worry, may bahay naman ako roon. Kompleto sa gamit." "Kung ganon, paano naman ako? Wala akong gamit na pamalit. Babalik din ba tayo agad?" "It depends, Vera. Baka matagalan tayo roon. Kailangan kong maayos ang problema roon sa vegan bago bumalik dito sa Maynila." Kailangan kong magdala ng damit at ng project na gagawin ko para sa school. Sandali lang, kukuhanin ko muna. Bago pa mapigilan siya ni Alaska ay kumaripas na ng takbo si Vera papasok ng mansyon. Napailing na lamang si Alaska habang amused sa kinilos ng babae. Makalipas ang ilang sandali ay nasa biyahe na nga sina Vera at Alaska. Nag-stop over muna silang dalawa sa isang mamahaling restaurant para kumain ng tanghalian. Humihinto rin sila minsan para magpahinga si Alaska mula sa pagmamaneho o kaya kapag kailangan nilang bumanyo na dalawa. Nang sa kalagitnaan sila ng daan na halos kakahuyan ay bigla na lamang huminto ang sasakyan ni Alaska. May narinig silang pumutok na kung anong bagay. Hapon na iyon at malapit nang dumilim. "Nawala ng hangin ang gulong dahil may nadaanan tayong sirang alambre sa daan." Sumbong ni Alaska kay Vera nang bumaba siya ng sasakyan. Bumuntong hininga si Vera at napatampal sa kanyang noo. Kitang-kita nga niya ang gulong na wala ng hangin. "Paano na yan? May dala ka bang extra na gulong?" "Oo, mayroon naman. Kaso ang problema..." "Ano? Huwag mong sabihin na hindi mo alam paano pumalit ng gulong." Ngumisi si Alaska at nahihiyang tumango. "Ganun na nga." "Naku! Sinasabi ko na nga ba? Paano na tayo niyan? Baka maabutan tayo ng dilim rito." "Maghihintay tayo ng mga may dadaan. Hihingi tayo sa kanila ng tulong." Napahilamos sa kanyang mukha si Vera. Hindi siya makapaniwala na walang alam ang lalaki sa ganoong bagay. "Mukhang puputi muna ang mga mata natin sa kakahintay dito bago may dumaan na sasakyan sa daan. Tingnan mo at walang dumadaan, oh." "Oo nga. Mukhang madalang dito daanan ng mga sasakyan. Don't worry, Vera. I can fix this. Trust me." "Dapat lang, sir. May kailangan pa akong tapusin na project. Sa susunod na araw ang deadline nun." Hindi na nagsalita pa si Alaska at kumibit balikat na lamang ito sa sinabi ni Vera. Humalok-kip-kip naman si Vera at sinundan ng tingin ang lalaki. Kumuha ng mga gamit si Alaska at ang kariton na pamalit. Pinanood niya ang lalaki habang hirap na hirap ito sa pagtanggal ng sirang kariton. Lumapit siya rito at kusa niya itong tinulungan. Nakaramdam tuloy siya rito ng awa, lalo na nang bakas sa mukha nito ang paghihirap. Natagalan ng halos 1 oras silang dalawa ni Alaska sa pagkabit ng kariton, ngunit hindi pa rin makabit-kabit iyon ni Alaska. "Aray!" Reklamo ng lalaki nang maipit ang kamay nito. "Ayos ka lang ba, sir?" "I'm fine, Vera.
Just stay there. Sa sandaling iyon, hindi maiwasan ni Vera ang makaramdam ng awa sa lalaki. Alam niyang pagod na si Alaska simula pa kanina. Hindi niya akalain na mahaba ang pasensya nito. Nakita niya ang magandang katangian ng lalaki na nooy akala niya hindi nito taglay. Kumuha siya ng tubig sa likuran ng sasakyan at binigay iyon kay Alaska. Thanks. Pwede ka naman magpahinga, sir. Ayos lang kahit gabihin tayo sa biyahe. No, I have to finish this. Di tayo pwedeng abutan ng gabi sa daan. Pero 2 oras pang biyahe natin bago makarating sa vegan. Papalubog na rin ang araw. Maya-maya nito ay madilim na. Kitang-kita ni Vera ang pagdaan ng kaba sa mga mata ni Alaska. Kumunot ang kanyang noo hanggang sa napagtanto niyang mukhang takot ito sa dilim o baka may iba itong kinatatakutan. Sir, takot ka ba sa dilim? Panghuhuli niya sa lalaki. Umiwas ng tingin sa kanya si Alaska. No way. Bakit naman ako matatakot? Wala sir, napansin ko lang. Magbantay ka na lang doon. Tapusin ko lang to. Ngumiti na lamang si Vera at hindi na niya inasar pa ang lalaki. Baka mamaya ay asarin din siya pabalik ni Alaska. Pikunin pa naman siya. Lumipas ang ilang sandali at dumilim na nga ang paligid. Natapos naman ni Alaska ang pagkabit ng kariton, ngunit pagod naman ito. Wala nga ni isang sasakyan man lang ang dumaan doon sa kinaroroonan nila. Pwede na tayong umalis, Vera. Anunsyo ng lalaki. Sandali lang sir, may kailangan lang akong gawin. Ano yun? Pwede mo ho ba akong samahan doon sa kakahuyan? Anyaya ni Vera sa lalaki. Napansin niyang nawala ng kulay ang mukha ni Alaska. Anong gagawin mo ron? Madilim na sa parte na yon. Kanina pa kasi akong naiihi. O edi umihi ka ron. Samahan mo nga ako, baka mamaya may dumakip sa akin dun eh. Napalunok ng sunod-sunod si Alaska. Mukhang nag-aalinlangan pa na samahan siya. Huwag mong sabihin na natatakot ka na samahan ako, Alaska. Hindi ah. Sige na, mauna ka na, susunod ako. Tumango si Vera at nagsimula na nga siyang lumakad habang dala-dala ang isang flashlight. Nakasunod naman sa kanya si Alaska sa likuran. Noong makarating sila sa isang malaking kahoy, ay nilingon niya ang lalaki. Diyan ka lang ah, huwag kang sisilip. Asa ka naman nasisilipan kita. Tumungo na si Vera sa likod ng puno para makaihi. Iniwan naman niya si Alaska sa likuran nito. Noong patapos na siya, ay bigla na lamang nakarinig sila ng munting kaluskos. Sa hindi inaasahan, napasigaw si Alaska sa gulat. Tumakbo ang lalaki patungo sa kanya at lumukso ito. Sinalon niya na parang bata si Alaska habang nanginginig ito sa takot. Sa kabigatan ng lalaki, natumba siya sa damuhan habang nakadagan sa kanya ang lalaki. Nagsumiksik ito sa leeg niya na wari bang nagtatago. Alaska, ano ba? Nakadagan ka sa akin. Hindi ako makahinga sa bigat mo. Reklamo niya. Bukod doon ay naiilang din siya dahil nahahawakan na ni Alaska ang dibdib niya. At ang kamay mo! Ang kamay mo, Alaska! Pinisil-pisil pa ng lalaki ang dibdib niya na siyang ikinalaki ng mga mata niya. Ano tong malambot? Walang kaalam-alam na tanong ni Alaska. Huwag mong pisilin! Pinisil pa nga ng lalaki. Di ko makita, Vera. Baka kung ano tong nahawakan ko. Malambot siya at malaki. Mas lalong uminit ang mukha ni Vera sa narinig mula kay Alaska. Hindi nito makita ang hinahawakan dahil nabitawan niya ang hawak na flashlight at nakatutok ito sa kabilang direksyon. Tib-tib ko yan! Hiyang-hiya na sigaw ni Vera. Natuod si Alaska sa pagkakadagan sa kanya. Ilang sandali pa ay mabilis itong tumayo. Tinulungan siya nitong bumangon at kinuha ang flashlight. Hindi makatingin sa kanya ng diretso si Alaska at tila nahihiya ito. Sorry, hindi ko sinasadya. Hingi nitong paumanhin sa kanya. Hindi kumibo si Vera dahil hiyang-hiya pa rin siya sa pangyayari. Kaya hanggang sa makarating sila sa vegan ay wala pa rin silang kibuan na dalawa ni Alaska. Inabala na lamang ni Vera ang sarili sa paggawa ng project habang si Alaska naman ay sa opisina nito. Pambihira talaga. Hindi nabirhen ng 2 kong bundok. Nahawakan pa ng mortal kong kaaway. Ano akala niya sa 2 dibdib ko?
Unan para psil-psilin? Inis na bulong niya habang pinagpatuloy ang paggawa ng kanyang slides. Ipinilig niya ang ulo para mawala ang senaryo kanina. Hanggang maaari ay hindi na niya iisipin ang bagay na yon. Aksidente lang din naman ang nangyari at alam niyang hindi yon sinasadya ni Alaska. Do you need help? I can help you with that. Alok ni Alaska nang makarating ito sa living room. Sir, kanina ka pa po ba dyan? Bago lang naman ako. What are you doing? Tinatapos ko lang tong project ko, sir. Huwag mo akong tawaging sir. Alaska na lang o kaya Alas. Tulungan na kita dyan. Agad na nilayo ni Vera ang kanyang laptop kung saan siya gumagawa ng slides. Hindi naman makapaniwala na tiningnan siya ni Alaska. Kaya ko na to, Alas. Baka mamaya pagtawanan mo pa yung gawa ko. Hey, it's not like that. Nag-mature na ako, no? Isa pa, bata pa tayo noon kaya madalas kitang asarin. Kaya naging mortal kitang kaaway. I'm sorry about that, okay? Naningkit ang mga mata ni Vera habang nakatingin sa lalaki. Sinusukat niya kung nagsasabi ba ito ng totoo o hindi. Tinaas naman ni Alaska ang kamay para mangako kay Vera. Promise, hindi kita pagtatawanan o anuman. Let me help you para matapos ka na. Naramdaman naman ni Vera na nagsasabi ng totoo si Alaska, kaya pumayag siya. Isa pa ay kailangan din niya ng tulong dahil kapag hindi, paniguradong hindi niya agad matatapos ang project. Sigurado ka ha? Kapag ikaw pinagtawanan ako o kaya biruin mo ako sa project ko, kukutusan talaga kita. Oo nga, eto naman parang walang tiwala. Nagbago na ako, Vera. Sige na nga, kailangan ko rin kasi itong matapos para maipasa ko na bukas. Okay, wait. I'll get you a snack. Bago pa makapaghindi si Vera, ay mabilis nang tumayo si Alaska at tumungo sa kusina. Pagbalik nito ay may dala ng gatas ang lalaki, isang box ng walnuts at potato chips na nakalagay sa isang bowl. Gatas for you, para ganahan ka sa paggawa ng project. It's Alaska, by the way. Muntik nang mabilaukan si Vera sa kinakain na walnuts nang marinig ang huling sinabi ni Alaska. Kung ano kasi ang naisip niya nang marinig yon. Wala ka bang ibang gatas? Wala eh. Ako lang talaga ang available. Ewan ko sa'yo, Alas. Pero thank you. Ngumiti siya ng bahagya sa lalaki at pinagpatuloy na ang paggawa ng slides. Tumango naman sa kanya si Alaska at tinulungan nga siya nito sa kanyang project. Ilang oras ang lumipas. Nakatulog na si Vera sa sofa habang hawak-hawak ang mga printouts ng projects nito. Napabuntong hininga naman si Alaska nang mapansin niya ang babae. Nilapag niya muna ang tablet na hawak sa glass table at pinagmasdan si Vera. Marahan niyang kinuha ang hawak nitong printouts at hinawi ang ilang hibla ng buhok sa pisngi. Ngumiti siya ng malawak habang pinagmamasdan ang magandang mukha ng babae. You're so adorable, Dragona. Para kang anghel kapag natutulog. Pero mukhang dragon kapag nagagalit. Inipit niya ang buhok ni Vera sa tenga nito. You look so tired and uncomfortable here. You need to sleep in bed. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang tumapos ng project mo. You should not worry about it. Tumayo si Alaska at humugot ng buong lakas para buhatin si Vera. Maingat ang pagkakahawak niya sa binti ng babae at sa likuran nito. Dinala niya sa isang silid si Vera at marahan niya itong hiniga sa kama. Pagkatapos niyang kumutan ang babae, ay hindi na muna umalis si Alaska. Pinagsawa niya muna ang mga mata sa kagandahan ni Vera bago siya lumabas ng silid. Napasipol pa siya sa sobrang saya ng mga sandaling yon. Inunat niya muna ang dalawang kamay sa ere at pinalagatok ang mga kamay bago naupo sa sofa. Okay, it's time to work. This is for you, Vera. My dragoness. Kinaumagahan, hindi na alala ni Vera kung paano siya nakarating sa kanyang silid. Pero hindi na niya iyon inisip pa. Pagdating niya sa sala ay nakaayos na ang mga printouts para sa project niya at nakasara na rin ang kanyang laptop. Naalala niya na nakatulog pala siya sa sofa kagabi. Agad na napatakip si Vera sa kanyang bibig nang mapagtanto na si Alaska ang nagbuhat sa kanya patungo sa kanyang silid at maaaring ang lalaki din ang tumapos sa kanyang project. Vera, you're awake. Tatawagin sana kita para sa almusal.
Halika na. Sambit ni Alaska na nagmula sa kusina nang maabutan siya nito sa sala. Alas, ikaw bang bumuhat sa akin kagabi patungong silid? Agad naman na kumunot ang noo ni Alaska sa tanong niya. Oh, hindi ah. Maaga akong natulog kagabi. Kung ganon, paano ako nakapunta sa silid ko? Ang naalala ko ay nakatulog ako rito sa sofa. Baka nagkamali ka lang, Dragon. Tinapos mo siguro at inayos ang mga gamit mo at umungo sa silid mo. Sa sobrang antok mo siguro ay hindi mo na naalala ang lahat. Saglit na natigilan si Vera at napaisip sa sinabing iyon ni Alaska. Maya-maya pa ay tumango siya. Naniniwala siya sa sinasabi nito dahil minsan ay wala siyang naaalala sa mga ginawa sa sobrang kaantukan. Sa kabilang banda, hindi na sinabi ni Alaska ang totoo kay Vera para hindi na ito makaramdam ng utang na loob para sa kanya. Kilala niya ang babae, kaya pananatilihin niya na lamang lihim ang pagtulong dito. Siguro baka ganun nga. Pero salamat, Alas. Kung hindi dahil sa'yo, ay baka hindi ko natapos tong project ko. Wala yun, Vera. Kaya kumain muna tayo para masubmit mo na yung projects mo. Pagkatapos niyan, ay maghahanda tayo sa pupuntahan natin. May pupuntahan tayo? Yes, sa pabrika kung saan ginagawa ang produkto naming mga gatas. After that, may pupuntahan tayong dinner party kasama ang ilan sa mga partners ng MLA. Tumango na lamang si Vera at hindi na siya nagtanong pa. Kung sa bagay, parte na ng trabaho niya na samahan si Alaska kung saan ito pupunta. Sumama nga si Vera kay Alaska. Naglibot sila sa buong pabrika at nakita niya kung paano ginagawa ang mga gatas. Namangha siya at may marami siyang nalaman ng mga bagay sa araw na iyon. Pagkatapos nila doon sa pabrika, ay dinala naman siya ni Alaska sa isang beauty salon para paayusan siya at bihisan ng mamahaling damit. Kailangan ba talagang magayos? Takanyang tanong sa lalaki. Yes, my dragoness. You'll be my date tonight. Hindi kita magiging personal maid pagdating doon, kundi magiging date ko. Pinaningkitan niya ng mata ang lalaki. Sinadya mo bang hindi sabihin sa akin para hindi na ako makatanggi? Ngumisi naman sa kanya si Alaska at saka pa kumindat. Yes, my dragoness. Wala ka nang kawala pa. You will be my date tonight. Naiinis naman si Vera at saka niya sinipa sa tuhod ang lalaki bago siya pumasok sa shop. Pagkatapos siyang bihisan at ayusan ay nagpakita na rin si Vera kay Alaska. Gandang-ganda siya sa kanyang sarili kaya panigurado na magagandahan din sa kanya ang lalaki. Subalit, pagkakita pa lamang nito sa kanya ay umasim na agad ang mukha ni Alaska. Tss, wala man lang nagbago sa'yo, Vera. Kaysa naman sa'yo, mukha ka pa rin totoy. Asar niya rin pabalik dito. Nanlaki ang mga mata ni Alaska nang marinig ang sinabi niya. Sinong tinatawag mong totoy? Ikaw, syempre. Sino pa ba? Ikaw lang naman ang kasama ko rito. Nagulat na lamang si Vera nang bigla siyang sinandal sa pader ni Alaska at pinakatitigan siya sa kanyang mga mata at maging sa kanyang labi. Tuloy ay ang lakas ng tibok ng puso niya habang napalunok ng sunod-sunod. Ako? Totoy ka mo? Baka gusto mo makita ang totoy na sinasabi mo, Vera. Puno ng pang-aakit na sambit sa kanya ni Alaska. Tinulak niya ang lalaki ngunit hindi man lang ito natinag. Umayos ka nga, Alas. No, you insulted me. Kailangan kong patunayan sa'yo na hindi na ako totoy. I'll prove to you that I'm man enough. Suminghap si Vera nang maramdaman niya ang kamay ni Alaska na gumagapang sa kanyang likuran pa itaas. Nahigit niya ang hininga at hindi na niya magawang huminga pa. Ramdam niya ang mainit na hininga ni Alaska na dumadampi sa kanyang pisngi habang papalapit ng papalapit ang mukha ng lalaki sa kanya. Hahalikan ba siya nito? Pero bakit hindi man lang siya umiiwas at hindi niya man lang masuway ang katawan niya na lumayo kay Alaska? Bakit ba parang gustong-gusto niya rin ang nangyayari? Tila ba gusto niya rin na halikan siya ni Alaska? Gusto mo bang gumawa tayo ng bata na makita mong hindi na ako totoy? Hamon pa sa kanya ni Alaska. Sa kaba, tinampal niya ang lalaki sa mukha ng hawak niyang panyo. Tumigil ka nga, Alas. Halika na nga. Tawang-tawa naman sa kanya si Alaska habang nakasunod ito sa kanyang hulihan.
Kung nakita mo lang kung gaano kapula ang mukha mo, Vera, para kang nakakita ng multo. Tumahimik ka na nga! Hanggang ngayon talaga, madali ka pa rin mapikon, Dragoness. Nilingon niya si Alaska at sinamaan niya ito ng tingin. Kumibit balikat lamang sa kanya ang lalaki at nauna na itong naglakad patungo sa sasakyan. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto at inalalayan na makapasok sa loob. Wala silang kibuan na dalawa hanggang sa makarating sila sa venue. Kinabahan ng bahagya si Vera dahil iyon ang unang pagkakataon na makapunta siya sa mga ganoong okasyon. Relax, Vera. I'm here. Pagpapakalma naman sa kanya ni Alaska. Pagpasok nila sa loob ay nasa kanila ang atensyon ng mga tao. Maraming bumati kay Alaska at maging siya ay binati rin ng mga taong naroroon. Nangangawit ang panga niya sa kakangiti kahit hindi naman dapat niya kailangan na gawin. Nang mawala si Alaska dahil may kinausap itong mga kasosyo sa negosyo, ay agad na siyang tumungo sa garden ng venue. Naupo siya sa isang bench na naroon at uminom ng alak na kinuha niya kanina sa loob. Walang tao roon halos, kaya hindi na niya inisip pa kung may makakakita man sa kanya o wala. Hinubad niya ang suot na sandalyas at walang pag-aalinlangan na inisang lagok ang isang baso ng alak. Napahiyaw siya nang maramdaman ang pait at init ng alak sa kanyang lalamunan. Iyon ang unang pagkakataon niyang makainom ng mamahaling alak. Ilang sandali ang lumipas. Bumigat ang ulo ni Vera. Parang tinamaan yata ako ng alak na yun ah. Dragoness, why are you here? Napatingin siya sa kanyang likuran nang marinig niya ang boses ni Alaska. Agad siyang ngumiti nang makita ang lalaki na papalapit sa kanyang pwesto. Wow, nandito na pala ang gwapo kong mortal na kaaway. Sinubukan niyang tumayo pero napabalik lang siya sa kanyang kinauupuan. Ipinilig niya ang ulo. Biglang umikot ang paningin niya. Nalasing nga yata ako sa alak na yun. Hey, are you okay, Vera? Agad na umupo sa kanyang tabi si Alaska at inalalayan siya. Nilingon niya ang lalaki at sinundot ang pisngi. Hindi na kontrolado pa ni Vera ang kinikilos at maging ang kanyang isipan ng mga sandaling yon. Oy, nandito pala ang sir ko eh. Nakainom lang ako ng konti. Ayos lang ako, sir. Kaunti lang. Bakit ka nalasing agad? Hindi ko rin alam eh. Tumayo si Vera at naglakad ng pagewang-gewang. Inalalayan naman siya ni Alaska habang bitbit nito ang sandals niya. I'll take you home, Vera. Ayoko. Gusto ko pa rito. Magandang garden, oh. You leave na, sir. Ang kulit mo pala kapag malasing, Vera. Hindi na kita hahayaan na makahawak ng kahit na anong alak. Let's go. Ayoko, sir. Bleh. Napahilot na lamang sa kanyang sentido si Alaska nang tumakbo si Vera patungo sa fountain. Sinundan naman niya ang babae at hinila ito palayo bago pa mabasa ng tubig. Halika na, Vera. Binungat na niya si Vera pero nagpumiglas ito. Kinagat nito ang kanyang kamay dahilan para mapahiyaw si Alaska. May lahi ka bang aso? Ba't ka nangangagat? Kung hindi niya lang mahal si Vera, baka kanina niya rin ito kinagat pabalik. Bleh! Gosh, you're so cute. Tara na, iuwi na kita. Pasanin mo muna ako. Hirit pa ni Vera habang pinupungay nito ang mga mata at nakanguso. Pambihira. Tumitiklop ako pagdating sa'yo, Vera. Sana bukas ay maalala mo itong lahat at panindigan mo ako. Tumalikod si Alaska kay Vera para makasakay na ito sa likuran niya. Muntik pa siyang masubsob sa semento nang lumukso ang babae sa kanyang likuran. Mabuti na lamang at hindi nabali ang likod niya sa kakulitan ng babae. Noong magsimula nang maglakad si Alaska, ay siya naman ang pagyugyog ni Vera sa kanya. Magulo ito sa likuran niya at hiyaw pa ng hiyaw na animoy kabayo ang sinasakyan. Pulang-pula ang mukha ni Alaska nang mapadaan sila sa hall at pinagtitinginan sila ng mga bisita na naroon. Pero para kay Vera ay handa siyang mapahiya, maibigay lang sa babae ang gusto nito. Babayaran mo talaga ako bukas, Vera. Bilisan mo naman, kabayo ko! Ang bagal mong tumakbo eh. Wow ah,
Ako, kabayo, dragoness. I'm human. I'm just a man who loves you. Love you too! Napatigil si Alaska sa main door ng venue nang marinig ang sinabi ni Vera. Pakiramdam niya ay tumigil ang pag-ikot ng mundo niya at ang kanyang puso ay sobrang bilis ng pagtibok. You love me too? Joke! Hirit pa ni Vera at tumawa ng malakas. Napailing na lamang si Alaska at nagpatuloy na sa kanyang paglalakad. Patungo na sila ni Vera sa garahe nang bigla na lamang kagatin ng babae ang tenga niya. Aray! Tawang-tawa si Vera habang nakayakap sa leeg niya na para bang hindi nito kinagat ang tenga niya. Bakit ka ba nangangagat, Vera? Ako, kung hindi lang talaga kita mahal, baka kanina pa kita pinatos. Umiling na lamang si Alaska at pinapasok na si Vera sa loob ng sasakyan. Hindi siya nito binitawan. Namumungay ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Napalunok siya ng sunod-sunod. Huwag mo akong titignan ng ganyan, Vera. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Bakit? Ano bang gagawin mo? Tinakpan ni Alaska gamit ng kanyang kamay ang bibig ni Vera. Kung hindi talaga ito titigil sa kakulitan, ay baka mahalikan na niya ang babae. Mabuti na lamang at mahaba ang pasensya at may respeto siya rito. Sleep now, my dragoness. Huwag na makulit, okay? Lambing niya rito. Titig na titig naman sa kanya si Vera. Ilang sandali ay tumango ito at naramdaman niya ang paghalik nito sa palad niya. Dahan-dahang inalis ni Alaska ang kamay habang nakatitig pa rin sa natutulog ng si Vera. God, Vera, binabaliw mo talaga ako. Paano mo paninindigan tong pagmamahal ko para sa'yo, ha? Hinaplos niya ang buhok ni Vera bago niya ito kinabitan ng seatbelt. Ngiti-ngiti si Alaska habang tinititigan ang babae. Pero agad siyang napasapo sa kanyang noo nang suntukin na lamang siya bigla ng babae. Bugbog sarado na talaga siya rito. Hindi niya akalain na ganoon pala kapag malasing si Vera. Kailangan ko na yatang itagong lahat ng alak sa mansyon. Lumipas ang mga araw. Kung minsan na lamang mag-asaran sina Vera at Alaska. Ang labis na pinagtataka ni Vera ay kung bakit siya laging hatid sundo ni Alaska sa kanyang eskwelahan. Palagi rin siya nitong tinutulungan sa kanyang assignment at maging sa kanyang project. At madalang na lamang siyang asarin ng lalaki. Napapansin niyang napaka-sweet at caring nito sa kanya. Sandali, hindi kaya nagbagong buhay na siya? Baka may nakain na pampabait kaya nagkamilagro. Bulong ni Vera habang nag-aayos ng mga dadalhin ni Alaska ng araw na yon. Naputo lang iniisip ni Vera nang mag-ring ang kanyang cellphone. Nakita niyang tumatawag ang kanyang kapatid na si Vena. Hello, ate? Bungad agad nito sa kabilang linya nang sagutin niya. Hindi alam ni Vera kung bakit bigla na lamang siyang kinabahan. Vena, napatawag ka. Kumusta kayo ni nanay dyan sa bahay? Imbis na sagutin siya ni Vena, ay iyak ang naging tugon nito sa kanya. Anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Sinubukan na pakalmahin ni Vera ang sarili dahil sa mga sandaling yon ay kinakabahan na rin siya. Ate, kasi si nanay. Anong nangyari kay nanay? Sabihin mo na kasi. Sinugod namin siya sa ospital. Bigla na lamang siyang inatake kanina. Ate, anong gagawin ko? Huminga ng malalim si Vera para pigilan ang sarili na umiyak. Kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang kapatid at ina. Diyan ka lang. Huwag kang aalis, Vena. Pupunta ako riyan. Isan mo sa akin ang pangalan ng hospital. Okay, ate. Pagkatapos ng tawag ay nanghihina na napaupo sa sofa si Vera. Napasabunot siya sa kanyang buhok at napadasal ng taimtim. Inayos niya ang mga gamit ni Alaska bago nagdesisyon na umalis. Ngunit bago pa siya makarating sa main door, ay nakasalubong na niya si Alaska mula sa kusina. Where are you going? Sir, sorry pero hindi ako makakasama sa iyo ngayon sa opisina. May kailangan akong puntahan. Saan? Importante sir, kailangan ko na pong umalis. Kinuha ni Alaska ang susi sa ibabaw ng mesa at hinila siya nito palabas ng mansyon. Ihahatid na kita. Pero sir, get in. Wala nang nagawa pa si Vera kundi ang pumasok sa loob ng sasakyan. Tinanong siya ni Alaska kung saan siya patungo. Nang sabihin niyang sa ospital, ay binilisan nito. Pagdating nila sa ward kung saan ang kanyang ina,
ay hindi napigilan ni Vera ang manlumo. Inalalaya naman siya ni Alaska na maupo sa upuan na naroon. Lumapit naman sa kanya ang kapatid at ipinaliwanag nito ang lahat ng pangyayari. Napansin ni Vera na lumabas si Alaska. Baka aalis na ang lalaki kaya't hinayaan na lamang niya ito. Huwag ka mag-alala, Vena. Hahanap ng paraan si ate, okay? May naipon din naman akong sapat na pera mula sa sahod ko. Dito ka lang ah. Bantayan mo muna si nanay. Asikasuhin ko lang ang kailangan na asikasuhin dito sa ospital. Opo ate, ako na po rito ang bahala. Niyakap niya muna ang kanyang ina na walang malay at si Vena bago siya lumabas ng ward. Agad na tumungo si Vera sa cashier para bayaran ng paunang bayad ang bayarin ng kanyang ina. Ngunit naabutan niya si Alaska na patapos nang magbayad doon. Alas, anong ginagawa mo? Kanyang tanong sa lalaki. Ngumiti ito sa kanya at binigay ang resibo kung saan bayad na ang lahat ng kanilang hospital bills. Ano? Hindi pwede, Alas. Ako ang magbabayad sa mga yan. Hindi mo to kailangan gawin. I just wanted to help, Vera. Huwag mo nang masamain. Pero, tiningnan ni Vera ang laki ng halaga na binayaran ni Alaska at nahiya siya. Nakakahiya, Alas. Just accept it. Sige. Tatanggapin ko ito sa ngayon. Pero babayaran kita ng paunti-unti mula sa sahod ko. Bawasan mo ang sahod ko hanggang sa mabayaran ko ito. Ngumiti sa kanya si Alaska at tumango. Sige, kung yan ang ikakapanatag ng loob mo. Sa ngayon, isipin mo muna ang nanay mo. Puntahan mo muna siya. Ikaw, paano ka? Aalis na rin ako. May kailangan pa akong puntahan na meeting. Just call me if you need anything, okay? Salamat, Alas. Oh, here. Kainin yun ng kapatid mo at para sa nanay mo. Inabot sa kanya ni Alaska ang isang basket ng mga prutas at isang supot ng pagkain. Hindi niya alam kung paano iyon nabili ng lalaki sa ganoong kadaling oras. Pero hindi na siya nagtanong pa. Salamat, Alas ha. Maraming salamat talaga. Anything for you, Dragoness. Stay strong, okay? Ngumiti siya sa lalaki at tumango. Nang makaalis na ito, ay napasandal siya sa pader. Noon napagtanto ni Vera na matagal na pala siyang nahulog kay Alaska. Pilit niya lang tinatago ang damdaming iyon para sa lalaki. Lalo siyang humanga nang makitaan niya ito ng magagandang personalidad nitong mga nakaraang araw. Mukhang delikado na yata ako. Nahulog na ako sa kanya. Pagsapit ng gabi, nagulat si Vera nang dumating na lamang bigla si Alaska. May dala itong mga pagkain para sa kanila ni Vena. Alas, hindi ka na sana nag-abala pa. Ayos lang naman ako rito. Isa pa, hindi mo naman ito dapat ginagawa sa personal assistant na katulad ko. Puna at suway niya sa lalaki. Ngunit hindi siya pinansin ni Alaska. Sa halip, inayos nito ang mesa at nilapag doon ang mga pagkain na dala. I'm just worried about you. Kumain ka na. Kailangan mo nito para may lakas ka na mag-alaga at magbantay sa nanay mo. Maraming salamat sa malasakit mo, Alas ha. Pero, matanong ko lang, bakit mo ito ginagawa? Napapansin ko kasi nitong mga nakaraang araw na nagiging mabait ka na. Nakakapagtaka lang dahil noon inaasar mo ko't inaaway. Di ba pwedeng nagbago lang ako? Ano bang mas gusto mo? Ganito o yung tulad ng dati? Napaisip ng malalim si Vera sa tanong na yon ni Alaska. Kahit mabait o mapang-asar ka, ikaw pa rin ang Alaska na kilala ko. Yun naman pala eh. E di hayaan mo na ako sa ginagawa ko, my Dragoness. Ngumiti pa si Alaska at saka kumindat. Hindi mo naman sinasagot ang tanong ko kung bakit mo to ginagawa eh. Malalaman mo rin sa susunod na mga araw, Vera. Trust me. Inirapan na lamang ni Vera ang lalaki. Sige na nga, maupo ka na muna. Tulungan mo akong kainin itong mga pagkain mong dala. Just eat, Vera. Nakakain na ako sa labas eh. Anyway, how's your mom? Ayos na siya, Alas. Inatake siya ng kanyang high blood kanina. Mabuti nga at nakita siya agad ni Vena, kaya nadala siya agad sa ospital. Kung hindi, ay baka kung ano nang nangyari sa kanya. Mabuti naman kung ganun, Vera. I hope she'll be okay. Kailangan niya lang ng pahinga at gamot para sa sakit niya. Oo nga eh. Salamat talaga sa tulong mo ah. Basta, babayaran kita ng paunti-unti. It's okay, Vera. Hindi naman importante ang pera eh. Ang mahalaga ay naging maayos ang nanay mo. Mabuti nga at malapit kayo sa isa't isa eh. Ako kasi, medyo malayo ang loob sa mga magulang ko.
Napatigil sa pagkain si Vera nang marinig ang sinabi ni Alaska. Hindi niya inaasahan na mag-open up ito sa kanya tungkol sa mga magulang nito. Bakit? Hindi ba maganda ang relasyon mo kina Sir at Ma'am? Ngumisi ng mapait si Alaska at umiling. Medyo hindi. Wala pa kasi akong napapatunayan sa kanila. Kaya malayo ang loob ko. Pakiramdam ko kasi hindi nila ako pinapahalagan sa tuwing nandoon ako sa bahay namin, oras na magkita-kita kaming lahat kasama ang mga kapatid ko. Baka mali lang ang akala mo, Alas. Minsan kasi mali ang pakiramdam natin. Pero ang totoo ay mahal na mahal tayo ng mga magulang natin. Wala namang mga magulang na hindi mahal ang kanilang mga anak eh. Subukan mo silang kausapin. Ipahayag mo yung nararamdaman mo sa kanila. Sigurado ako makikinig sila at ipapaliwanag kung ano man ang dapat. Nakaramdam ng awa at pangunawa si Vera kay Alaska. Hindi niya akalain na may ganoon palang pinagdadaanan ang lalaki. Akala niya ay napaka-perfect na ng buhay nito. Pero hindi pala. May mga pinagdadaanan rin pala ito sa buhay. Thanks for your advice, Vera. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko sila kapag nagkalakas ako ng loob. Lumipas ang mga araw. Hindi man lang pumalpak si Alaska sa pagdala sa kanya ng pagkain sa ospital. Hatid sundo din siya nito, mapapaaralan man o ospital. Tinutulungan din siya nito gawin ang kanyang projects at mga activity sa eskwelahan. Noong lumabas din ang kanyang ina mula sa ospital, ay ang lalaki rin ang sumundo at humatid sa kanila. Salamat, Alasa. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Sambit niya nang ihatid niya palabas ng kanilang bahay ang lalaki. Wala yun, Vera. Lahat ay gagawin ko para sa'yo. Biglang kumabog ang puso ni Vera nang marinig ang sinabi ni Alaska. Anong ibig mong… Vera! Isang mahina at malalim na boses ang bigla na lamang tumawag sa kanya. Sabay silang napalingon ni Alaska sa labas ng kanilang balkonahe. Hindi nila napansin ang dumating na sasakyan sa harap ng bahay. Kumunot ang noo ni Vera nang makita ang isang nasa 50 ng lalaki sa labas. May dala itong isang cake at mga bulaklak. Kilala mo ba siya, Vera? Takang tanong ni Alaska sa kanya. Lumapit siya sa lalaki at napakapit siya sa braso nito. Hindi ko siya kilala. Vera, ako to. Sabi pa ng lalaki at humakbang pa ito palapit sa balkonahe. Sandali lang ho. Hindi ho kita kilala. Sino po sila? Ako to, anak. Ang tatay mo. Tatay? Oo, si Alberto Flores. Ako to, anak. Ang nanay mo, kumusta siya? Masayang pagpapakilala nito sa kanya. Halos yumanig ang mundo ni Vera nang marinig ang sinabi ni Alberto. Nakikita niya ang hawig nito kay Vena at maging sa kanya. Sinabi ng kanilang ina na hindi nito alam kung saan ang kanilang ama, kaya hindi na raw sila dapat magtanong tungkol dito. Kaya simula noon, hindi na sila nagtanong ni Vena. Ngayon, hindi makapaniwala si Vera na nasa harapan na niya ang ama na matagal na niyang hinahanap. Ang ilang taon na pangungulila at kakulangan sa pagkatao niya ay napunan ng mga sandaling iyon. Hindi niya akalain na makikita niya ang ama sa ganoong pagkakataon. Sa labis na pagkasabik ay tinakbo ni Vera ang distansya na namamagitan sa kanila ng ama at niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang luha at tumulo na iyon sa kanyang pisngi. Kay tagal ka naming hinintay, Tay. Saan ka ba nanggaling? Bakit ngayon ka lang? Mahabang kwento, anak. Akala ko ay magagalit kayo sa akin dahil hindi ko kayo nabalikan. Pero hinanap ko kayo. Walang araw na hindi ako tumigil sa kakahanap sa inyo. At ito na nga, hindi ko inaasahan na makikita at matatagpuan ko rin kayo. Niyakap siya nito ng mahigpit pabalik. Humikbi si Vera at ninanamnam ang bawat sandali. Hanggang sa bumitaw na siya rito mula sa pagkakayakap. Binalingan niya si Alaska na nanatiling nakatayo roon habang binibigyan sila ng oras na mag-usap. Hinila niya ang kanyang ama at pinakilala ang lalaki. Tay, si Alaska nga po pala, boss ko. Alas, ang tatay ko. Tumango si Alaska at saka ngumiti. Inilahad nito ang kamay kay Alberto. Nice meeting you, sir. Nice meeting you too, Alaska. Ikaw ba ay nanliligaw sa anak ko? Tay! Bakit?
Nagtatanong lang ako anak. Kakaiba kasing tumingin itong si... Tinulak ng bahagya ni Vera si Alberto papasok ng bahay at binalingan naman niya si Alaska. Sir Alas, maraming salamat ulit Pwede ka na pong umuwi. May kailangan lang po akong ayusin. Hindi pa man ipoproseso ni Alaska ang pangyayari ay tumango na ito sa kanya. Sige Vera, mag-iingat ka. Balitaan mo lang ako Nakasunod naman ang tingin ni Vera sa papalayong bulto ni Alaska bago ito pumasok sa sasakyan. Naramdaman naman niya ang pagsiko sa kanya ng ama. May gusto ka roon sa pogi, no? Tukso nito. Sinamaan niya ng tingin si Alberto. Ikaw talaga, Tay? Kung ano-ano na yung sinasabi mo, may dapat ka pang ipaliwanag sa akin. O siya, sige. Nasa ng nanay mo at marami akong sasabihin sa inyo. Magpapaliwanag din ako sa mga nangyari sa akin ng ilang taon at kung bakit ako nawala. Tumango si Vera at dinala ang kanyang ama sa silid ng kanyang ina. Ipinaliwanag sa kanila ni Alberto kung bakit ito nawala noong pinagbubuntis pa lamang si Vanna ng kanyang ina. At siya ay nasa 3 taong gulang pa lang noon. Habang nagtatrabaho daw ito sa isang gusali ay may mga pulis na dumating at bigla na lamang daw sila dinakip. Pinagbintangan daw siya na nagnakaw ng pera sa isang bangko. Tinuro ako ng kilala kong kaibigan na siyang talagang nagnakaw ng pera. Dahil sa kakulangan ng ebidensya ay ako ang nakulong. Hindi ko na pinagsabi pa ang nangyari sa akin sa inyo dahil ayokong mag-alala kayo sa akin. Kaya sinikap ko na maging mabuti sa loob para makalabas na ako. Noong nakalabas nga ako at makalipas ang ilang taon, hinanap ko kayo. Pero hindi ko kayo nahanap hanggang sa may isang matanda akong tinulungan at binigyan ako ng pera. Ginamit ko iyon para mapalago. Ayun, sinuwerte ako sa pagnenegosyo ng isang hardware. Kaya't lumago at lumawak ang koneksyon sa iba't ibang lugar. Nanatiling nakinig sila Vera at ang kanyang ina sa mahabang paliwanag ni Alberto. Nagpatuloy pa ang lalaki. Marami akong kinuhang investigador para ipahanap kayo. Nitong nakaraang buwan lang din kayo nahanap. Pinaghandaan ko pa ang pagharap ko sa inyo. Natatakot kasi ako na baka magalit kayo sa akin at hindi niyo ako matanggap. Ngumiti si Vera at niyakap ang ama. Nauunawaan ko ang pinagdadaanan mo, Tay. Kaya buong buo kitang tinatanggap. Maraming salamat anak. Patawarin mo sana ako sa ilang taon na pagkukulang ko sa inyo ni Vanna. Wala yun, Tay. May oras ka pa naman na bumawi sa amin Pero ang nanay ang alalahanin mo. Mukhang galit pa siya sa'yo Bumaling naman ang kanyang tatay Alberto sa kanyang nanay Eralyn. Iniwan niya muna ang mga ito para makapag-usap. Makalipas ang ilang araw ay napatawad na rin ng kanyang nanay Eralyn ang kanyang tatay Alberto. Tinanggap din ng kanyang kapatid na si Vanna ang ama. Masayang-masaya si Vera dahil kumpleto na ang kanyang pamilya. Kaya naman nang kausapin siya ng kanyang ama na dadalhin sila sa mansyon nito, naisip niya munang magpaalam kay Alaska. Lalo na't ilang araw din siyang hindi nagpapakita rito. Hinintay niya hanggang gabi ang lalaki nang makauwi ito sa sariling mansyon. Napangiti agad si Alaska nang makita siya sa living room. Mabibilis ang hakbang ni Alaska para tawirin ang distansyang namamagitan sa kanilang dalawa. Niyakap siya nito ng mahigpit. Animoy sabik na sabik ito sa ilang araw na hindi sila nagkita. Kamusta ka na Vera? I miss you so much. Madamdaming pahayag nito na ikinabigla niya. Alas, hindi na tinuloy ni Vera ang sasabihin dahil nahihiya siya. Ayaw niya ring mag-assume ng mga sandaling yon. Pasensya na, ngayon lang ako nakapunta. Hinintay ko lang kasi na maging maayos ang lahat sa pagdating ni tatay. It's okay, my Dragoness. I understand. I'm glad that naging okay na kayo ng pamilya mo. Ikaw, kumusta? Nakausap mo na ba ang mga magulang mo? Yes, I did. And thank you for your advice, Vera. Kung hindi dahil sa sinabi mo, baka hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin ako sa maling akala. Mahal na mahal pala nila ako at ginagawa lang nila ang lahat para sa kapakanan ko. Mabuti naman kung ganon. Masaya rin ako para sa'yo, Alas. Salamat, Vera. Anyway, may gagawin ka ba tonight? Actually, kaya rin ako nagpunta rito kasi magpapaalam sana sa'yo. Isasama na kami ni tatay sa pagbalik niya sa mansyon. Nandito ako para sana sabihin na aalis na ako sa pagiging personal assistant mo. Pagkarinig ni Alaska sa sinabi ni Vera,
ay bigla na lamang bumagsak ang mga balikat niya. Masaya siya rito dahil naging buo ang pamilya ni Vera. Pero nalulungkot din siya dahil hindi na niya makakasama ang babae araw-araw. Ganun ba? Oo naman. Walang problema sa akin, my Dragoness. Nauunawaan ko. Nako, maraming salamat talaga, Alas. Huwag kang mag-alala. Babayaran daw ni tatay ang utang namin sa'yo sa bills ni nanay sa ospital. Huwag yun ang bayaran yun, Vera. It's okay. Basta, babayaran ka namin. Paano? Aalis na ako Akma na sanang aalis si Vera nang bigla siyang hawakan ni Alas sa kanyang braso. Di ako mapapanatag na aalis kang hindi ko sinasabi ang lahat sa'yo, Vera. Anong ibig mong sabihin? Bakit, may gusto ka pa bang sabihin? Bigla na lamang lumuhod sa kanyang harapan si Alaska na may isang kahon ng kwintas na binuksan. Agad na naagaw ng kanyang pansin ang isang pendant na dragon at may star sa gitna. Alas, pinag-isipan ko ito ng ilang araw, my Dragoness. Halos mabaliw na ako kakaisip sa'yo dahil hindi kita kasama. Ngayong aalis ka na, mas mababaliw ako. Nakakabaliw dahil mahal na mahal kita. Noon pa man, nahulog na ang loob ko sa'yo. Kaya madalas kitang inaaway at inaasar noon. Sa paraang yun, mapapansin mo ako. But I didn't tell you about it because I'm afraid that you will reject me. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaan na mawala ka sa akin na wala akong ginagawa. Kaya, Vera, my Dragoness, can I pursue you? Hindi nakagalaw si Vera sa kanyang kinatatayuan ng mga sandaling yon. Tanging ang tibok lamang ng kanyang puso ang kanyang naririnig at ang mga salitang binitawan ni Alaska bago lang. Hindi siya makapaniwala na minamahal pala siya nito, gayong maging siya ay mahal niya rin ang lalaki. Alas, nakakabigla naman to. Sigurado ka ba sa nararamdaman mo? Oo naman. Kilala mo naman ako, Vera. Hindi ako basta-basta bumibitaw ng salita kapag hindi ako sigurado. I really love you so deeply. Humakbang si Vera palapit kay Alaska at hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Napakagwapo ng lalaki sa paningin niya at hindi na rin niya napigilan ang paghanga rito. Kaya wala siyang sabi-sabi at hinalikan na lamang niya ito bigla. Mabilis na dampilang sa mga labi ni Alaska pero bolta-boltahing kuryente ang dumaloy sa buo niyang katawan. Tulala naman si Alaska habang nananatiling nakatingala sa kanya. Pinatayo niya si Alaska at nginitian. Sapat na ba ang halik na yon bilang sagot sa tanong mo? Untag niya kay Alaska. Sandali, anong ibig sabihin nun? Mahal din po kita, Mr. Montanelli. Na-pursue mo na ako matagal na. Kaya, sinasagot na kita. Panaginip lang ba to? Bakit parang nakalutang ako sa ere? Hindi to panaginip, Alas. Totoong-totoo. Totoong mahal din kita. Sa labis na tuwa ni Alaska ay niyakap siya nito ng mahigpit. Puno ng sabik at saya na noon pa lang niya naramdaman mula sa lalaki. Napangiti siya at niyakap din ng mahigpit pabalik si Alas. Hindi na niya ito papakawalan pa. Hinding-hindi na. I love you, Vera. Mahal na mahal kita, my Dragoness. Kumalas mula sa pagkakayakap sa kanya si Alas at ginawaran siya ng isang halik sa kanyang ilong. Pinakatitigan siya nito sa kanyang mga mata hanggang sa bumaba ang paningin nito sa kanyang mga labi. Dahan-dahan na naglapit ang kanilang mukha sa isa't isa hanggang sa dumampi ang kanilang mga labi. Halos malunod sa kasiyahan at sobrang emosyon si Vera. Ganoon din si Alaska. Parang may kung anong nagpasabog sa kalangitan ng mga sandaling yon. Kasing bango ng candy na peppermint ang mga labi ni Alaska. Kasing tamis rin ito ng isang gatas. Mapupungay ang mga mata nilang naghiwalay. Pinagdikit ni Alaska ang kanilang noo. Mahal na mahal kita, Alas. My dragon. Napangiti si Alaska sa sinabi niyang iyon. Kinuha nito ang kwintas sa kahon at marahan na isinuot ito sa kanya. There, bagay na bagay sa'yo. Mas lalo kang gumanda. Bulero ka. Totoo naman na maganda ka, Vera. You'll always be. Sus? Oo na nga. Halika na.
Nangunot ang noo ng lalaki nang marinig ang paanyaya niya. Ngunit napalitan iyon ng isang pilyong ngiti. Where? Do we have a date? Si Vera naman ang ngumiti. Hindi po, pero ipapakilala kita kay tatay at nanay. Maging kay Vanna. Nanlamig ang mga palad ni Alaska nang marinig ang sinabi niya. Sandali, bakit ang bilis naman yata? Dapat lang no, para wala ka ng kawala oras na sinaktan mo ko. Ano, deal or no deal, Mr. Montanale? Lumunok ng sunod-sunod si Alaska at ngumiwi. Well, you're right. It's now or never. Sana ay maging maayos ang pagharap ko sa pamilya mo. Huwag ka mag-alala, hindi naman sila nangangagat eh. Bumubuga lang. Bumubuga ng apoy? Yep, parang ako, sabi mo. Dragoness. Napatawa na lamang si Alaska at inakbayan siya nito palabas ng mansyon. Kinabahan ako ron na. Parang maiihi na tuloy ako. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Vera sa buong paligid dahil sa lakas ng tawa niya. Binuhat naman siya ni Alaska at mabilis siyang sinakay sa loob ng kotse. Nagtitili na lamang siya sa pang-aasar nito. Lumipas ang mga buwan. Naging abala sa paghahanda sina Vera at Alaska para sa kanilang kasal. Isang umaga, sinundo ni Alaska si Vera para tumungo sila sa isang butik kung saan susukatin nila ang kanilang susuotin sa kasal. Naabutan ni Alaska si Vera na palabas ng mansyon nito. Agad na ngumiti ng malawak ang babae nang makita siya. My lover man is here! Hindi naman naiwasan ni Alaska ang ngumiti dahil sa pagtawag sa kanya ni Vera. Niyakap niya agad ang fiancé nang makalapit ito sa kanya. Ginawaran niya ito ng isang marahan na halik sa mga labi. Mabilis pero puno ng pagmamahal. Nandyan ba sina tito at tita? Wala sina nanay eh. Umalis. Sinusulit ang panahon na nagkahiwalay sila. Hayaan mo na ang mga yon. Kung sabagay. Pero pupunta ba sila sa kasal natin? Oo naman. Hindi pwedeng wala sila sa kasal natin, no? Good, my dragoness. Mas masarap ikasal kapag naroon ang pamilya natin lahat. Anyway, ikaw lang ba mag-isa rito? Tumango naman si Vera bago siya niyakap ng mahigpit sa bewang. Oo naman, mas lalong masarap kapag ikakasal na tayo. Nasa loob si Vanna, pero tulog. Kaya umalis na tayo at baka matagalan tayo sa pagsusukat. Yes, my love. I can't wait to see you wearing your wedding dress. Makalipas ang ilang sandali ay narating na nila ang mamahaling butik. Pinapili agad sila ng kanilang gusto para isukat. Noong nasa fitting room na si Vera ay hindi siya makapaniwala na nakikita ang sariling nakasuot ng wedding gown. Natupad na rin niya ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at makapasok sa trabaho. Ngayon, matutupad na rin ang pangarap niyang maikasal sa lalaking mahal siya at mahal niya. At wala iyong iba kundi si Alaska Montanale. Lumipas ang isang buwan. Dumating na nga ang araw ng kasal nilang dalawa ni Alaska. Kasama ni Vera ang kanyang mga magulang habang naglalakad siya sa gitna ng simbahan. Nakatitig lamang ang kanyang mga mata kay Alaska. Napakagwapo ng kanyang groom. Siya na yata ang pinakamaswerte na bride sa buong mundo. Nang maihatid na siya ng kanyang mga magulang kay Alaska, ay tumungo na rin sila sa harap ng pari. Relax, my love. Nanginginig ka. Bulong niya kay Alaska. Excited na, kinakabahan lang, my dragoness. Nang magsimula na ang pari sa seremonya, ay kapwa sila nagkangitian sa isa't isa. That's the moment they are waiting for. At nagpapasalamat si Vera at Alaska sa pagkakataong binigay sa kanila ng Diyos. Ako, si Alaska Montanale. Tinatanggap kita, my dragoness. I mean, Vera Flores, bilang aking asawa. Pinapangako kong ikaw lamang ang aking iibigin at paglilingkuran sa hirap at ginhawa, sa saya at lungkot, sa sakit at kalusugan, habang ako'y namamahay. Natigilan si Alaska nang mapagtanto ang sinabi sa huli. Habang ako'y binabahay. Habang ako'y binubuhay. Natulala na lamang ang pari at napailing dahil sa mga sinabi ni Alaska. Hindi naman napigilan ni Vera ang matawa. My lover, ayos ka lang ba? Relax lang, okay? Binalingan naman ni Vera ang pari na mukhang pinipigilan ang matawa. Pasensya na, father.
Sobrang saya lang talaga niya na makasal kami kaya kinakabahan siya. Ulitin ko na lang, Father. Kinakabahan na sambit naman ni Alaska. Naghiyawan naman ang kanilang mga bisita sa simbahan. Ako, si Alaska Montanley. Tinatanggap kita, Vera Flores, bilang aking asawa. Ipinapangako kong ikaw lamang ang aking iibigin at paglilingkuran sa hirap at ginhawa, sa saya at lungkot, sa sakit at kalusugan, habang ako'y nabubuhay. Nagpalakpakan at nagtayuan ang mga bisita nila na siyang ikinatuwa nilang dalawa ni Vera. Napakamot na lamang si Alaska sa kanyang batok habang namumula. Nanginginig pa ang kamay niya habang sinusuot ang singsing sa daliri ni Vera. Ako, si Vera Flores. Tinatanggap kita, Alaska Montanley, bilang aking asawa. Ipinapangako kong ikaw lamang ang aking iibigin at paglilingkuran sa hirap at ginhawa, sa saya at lungkot, sa sakit at kalusugan, habang ako'y nabubuhay. Pagkatapos iyong sabihin ni Vera, ay sinuot na niya ang singsing kay Alaska. Matapos ang kasal ay dumiretso sila sa MLA Hotel para doon ganapin ang kanilang wedding reception. Masaya ang lahat, lalo na si Vera at Alaska. My dragoness, let's escape. Bigla na lamang bulong ni Alaska kay Vera. Saan? Umayos ka nga, my lover. Marami pa tayong bisita. Suway niya sa lalaki habang niningitian ang kanilang mga bisita na nakatingin sa kanila. Hinaplos ni Alaska ang kanyang kamay at pinisilyon. Mabuti na lamang at may maliit na mesa sa harapan nila kaya hindi nakikita ng lahat kung ano ang ginagawa ng lalaki. Babalik din naman tayo agad. May gusto lang akong puntahan na kasama ka. Paano naman tayo makakatakas? Makikita nila tayo kapag lalabas tayo ng hotel. Akong bahala sa'yo. Hindi na nga umangal pa si Vera at sumunod siya kay Alaska. Tumungo sila sa likuran ng hall at tumungo sa isang elevator na nandoon. Agad silang tumungo sa parking lot at sumakay sa kotse ni Alaska. Pinagsabihan ko lang ang driver ko, my dragoness. Alam mo na, kapag gusto ko, maraming paraan para gawin ko yun. Ngumiti si Vera at tumango. Yeah, I know. Ikaw talaga? Where's my reward kiss, my dragoness? Napangisi si Vera at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Alaska. Hinalikan niya ito ng malalim. We will do it here, my dragoness. Piningot siya agad ni Vera sa tenga nang sabihin niya ang bagay na yon. Umayos ka. Ayokong may makakita sa atin dito. Nakagown pa ako, my lover. Sorry na, my dragoness. Lumapit ng bahagya si Alaska kay Vera at hinalikan niya ito sa mga labi. Ang ginawa ni Alaska kay Vera ang dahilan para matulala at kilig na kilig ang babae. Napailing na lamang si Alaska at mabilis na pinatakbo ang sasakyan patungo sa isang lugar na sila lamang na dalawa ni Vera ang nakakaalam. Wala nang mahihiling pa si Alaska dahil binigay na ng Diyos ang babae sa kanya na matagal na niyang ipinagdarasal. Lumipas ang 2 taon, may anak na sina Vera at Alaska, isang babae at isang lalaki. Mas nadagdagan pa ng saya ang kanilang tahanan dahil sa makukulit na mga bata. A picture of a perfect family together. I love you, my dragoness. I love you. Thank you for trusting your heart to me. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Mahal na mahal din kita, my lover. Kayo ng mga anak natin. Forever and always. Wakas. Magandang araw sa ating mga masasipag na listeners ng Dear Selin. Shoutout muna tayo sa ating mga followers na sina Michael Omandam from Mindanao, Iligan City, Ida Vibar from Bicol, Albay, Mirasol Boys Vert from Canada, Melanie Dital from General Santos City, Digna Medalla from Santo Tomas, Batangas. Hello din to Juvie Villagracia. Shoutout din to Francisca Peregrin from Catanawan, Quezon, Marita Capili, Nida Grate from Mamburao Occidental, Mindoro. At hello din to Cheryl Maliberan from Florence, Italy. Muli maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin. Tara, sabay-sabay po tayo sa pakikinig sa mga kwento ng Dear Selin.